Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Ito po ang tinapay mula sa langit na sumasa inyo tuwing alas 5:30 ng umaga. Ang ating pong tatalakayin ngayon araw ay matatagpuan sa Numbers chapter 20 verses 22 hanggang 26 na pinamagatan The Preparation for the Death of Aaron. Bago po ako magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, marami po salamat sa umagang ito at kalakasang inyong pinagkakalob sa bawat isa at ganoon din po sa aming gagawin sa buong araw na ito ay patnubayan mo po kami at sa anumang uri ng karamdaman, sakuna at mga di kadais-nais na bagay. Panginoon, ito po ang aming kahilingan at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang karangalan at kawalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Babasahin ko po ang ating verse ngayong gabi na matatagpuan sa Numbers chapter 20 verse 22 hanggang 26. Babasahin ko po to sa Tagalog. Umalis ang buong mamamayan ng Israel sa Cadiz at pumunta sa bundok ng Hor. Doon sa bundok ng Hor, malapit sa hangganan ng Edom, sinabi ng Panginoon kina Moses sa Aaron, dumating na ang panahon, Aaron, na isasama ka na sa piling ng mga yumaumong ninuno. Hindi ka makakapasok sa lupaing ibinigay ko sa mga Israelital dahil sumuway kayong dalawa ni Moses sa ating utos doon sa bukal ng Meriba. Ngayon, Moses, dalimos si Aaron at ang kanyang anak na si Elsa sa bundok ng Hor. Pagkatapos, hubaran mo si Aaron ng kanyang damit, pampari at isut mo ito sa anak niya dahil mamamatay si Aaron sa bundok at isasama na sa piling ng mga yumao niyang ninuno. Ngayon po, nasabi rito, unahin ko po yung pag-aalis sa paghuhubad ng damit ni Aaron at isusuot doon sa kanyang anak. Pinapakita po to na merong buong congregation na ang pag-aalis ng kanyang paring kasuutan ay ang kanyang pag-aalis sa kanyang tungkulin bilang pinakamataas na pare. At ito ay sinasalin na doon sa kanyang anak na siyang papalit sa kanya bilang pinakamataas na pare. At kikita natin na si Aaron ay hindi rin makakapasok doon sa Kanaan na pinangako ng Panginoon dahil nga nagkamali sila o nagkasala sila ni Moses doon sa Meriba, kung saan sa nakaraang nating verse ay sinabi roon ng ating Panginoon na utusan ang bato na lumabas ang tubig, subalit hindi yun ang nagawa ni Moses. Imbis na utusan ang bato, ito po ay kanyang hinampas dahil siguro sa galit niya sa mga Israelita na bago niya hinampas ang bato ay nandoon yung kanyang hinanakit sa mga Israelita at nabanggit niya na bakit bibigyan pa ng tubig. Parang na-apply din natin ito sa ating sarili na kung minsan dahil sa ating galit o sinatawag natin na kabiglaan ay iba ang nasasabi natin at nalalayo tayo doon sa mga utos ng Panginoon at ating nauna nahihiyag kung ang anuman atin ay isip. Nawawala po tayo sa kontesto ng ating pag-iisip na dapat ay palagi tayong sumunod doon sa mga inutos ng Panginoon at anuman ang sinasabi niya na maging mahinahon tayo sa lahat ng oras. Bagamat si Aaron ay mamatay, siya ay namatay na may karangalan at payapa siyang yayaon dito sa lupa at mayroon siyang kagalakan sapagkat ganun nga ang kanyang minamahal na anak ang siyang hahalili sa kanya at ipagpapatuloy ang gawain na kanyang lilisanin at ito ay pagpapahayag din sa buong kapulunan ng Israel na pinapakita na ang pagbaba niya sa pwesto at ang pagpapalit doon sa tungkulin na yon ay ang kanyang anak. Bagamat si Aaron ay matay, may kagalakan naman siya at payapa ang kanyang kamatayan sapagkat siya ay namatay sa bisig ng ating Panginoon at isinama siya sa kanyang mga ninuno. At nakita na kahit na mataas ang ating tungkulin ay nagkakamali tayo sa ating mga gawain at ating pananalita kumisan, ating kilos ay hindi naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. At nakikita rin po natin na walang iba na pinakamataas na talagang walang bahid na pagkakamali at pagkakasala ay si Jesus Kristo lamang na siyang nating panghabang buhay
buhay at ating inaasahan. Siya ang talagang ating tularan at sa lahat ng kanyang mga sinabi dito sa New Testament ay ating sundin ang kanyang mga utos. Siya lamang ang pinakapatas na guro. Totoo nga siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, dahil pinako siya sa krus at binasan niya ang lahat ng kasalanan natin. At siya'y nang buhay na muli, na overcome niya ang lahat ng pagkasalanan at lahat ng pagkakamali ng tao ay na-overcome na rin natin. Ganun din po sa atin, na-overcome na natin yan. At alam natin magtatagumpay tayo sa bawat layunin natin, sumunod lang tayo sa ating Panginoon at pairalin natin ang pagiging mapakumbaba at maging slow to talk at unawain natin ang bawat salitang ating maririnig upang ating maihayag din ang ating mga damdamin na hindi tayo nalalagay na ginagamit ang ating pagkagalit din. Gamitin natin ang paghinahon. Katulad nga dito na pagkakamali Moses, yun nga na siya napakataas na nagkamali pa rin siya. Kaya kailangan natin ipanalangin palagi sa ating Panginoon na ang ating puso, ang ating kaisipan, bantayan palagi upang hindi tayo malihis sa anumang mga bagay na hindi ka nais-nais. Maraming pong salamat sa ating pakikinig sa ating paksa ngayong umaga at alam ko ito pa magagamit natin hindi lang po sa ating pang-araw-araw na buhay kundi sa ating pagkikipag-usap kanino man, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating mga boss, sa ating mga namumuno at sa ating mga kasamahan sa bahay. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Ako po si Pastor Renato Chuan ng Queens Road Daughter Church na nag-ahayag ng mga salita ngayong umaga. Mapagpala po sa bawat isa at gabayan tayo ng ating Panginoon.